Hi, welcome po sa ating Leading a Small Group Training Seminar. At purihin ng Panginoon at kayo ay nanonood nitong training na ito dahil napakahalaga po nitong ating pag-uusapan. Ang small group po ay sentro sa ating misyon. Nais natin tulungan ang mga tao na maranasan nila ang real life in Christ na buhay at ito ay mangyayari lamang kung sila ay bahagi ng isang healthy na small group. At ang pamumuno nito na siyang pag-uusapan natin ay napakahalaga. So leading a small group po ay importante sa ating misyon. And I am so excited na kayo po ay dumadalo at nanonood nitong training na ito. So, manalangin tayo sa Panginoon at hilingin natin ang kanyang gabay at tulong sa mga pag-uusapan natin sa seminar na ito. Let's all pray. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon, at kami ay lumalapit muli sa iyong presensya upang humingi ng tulong at gabay sa aming mga pag-uusapan. Turuan niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at gabayan niyo kami sa aming mga tatalakayin at bigyan niyo po ako, Lord, ng karunungan, bigyan niyo ako ng wisdom at kalakasan para maituro ko po ang seminar na to sa mabuti at epektibong pamamaraan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang ating Panginoon. So, bago tayo ah, mag-usap tungkol sa pamumuno ng small group, hayaan niyo pong basahin ko muna itong talata na to mula sa Hebreo o Hebrews chapter 10, verse 24 hanggang 25. Una sa verse 24 sabi, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds." Kailangan magkatulungan po tayo para sa sa kalooban ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At siyempre, hindi lang yan puro salita, kundi kasama dyan ang mga mabubuting gawa. At sabi ng author ng Hebrews sa verse 25, "Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching." So kahit nung unang panahon, meron na pong mga problema na yung mga mananampalataya ay hindi na nakikiisa at sumasama sa mga pagtitipon. Kaya sabi ng author, huwag nating kaliligtaan ito. Lalo natin bigyan ng halaga ang ating mga small groups, lalo na't parating na ang Panginoon. Di natin alam kung kailan yun. Pero napakahalaga na tayo po ay magpatuloy dito sa pagtitipon natin bilang mga maliliit na grupo sa iba't ibang lugar at para sa iba't ibang layunin. So, para sa ating pag-aaral, pag-usapan natin itong bagay na to na may kinalaman sa leading a small group. Ito po ang nais kong maalaala natin at ilagay natin sa puso natin. A small group po is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. So ito po ay isang place of grace. Ibig sabihin, naniniwala po tayo na ang isang small group po ay isa sa mga lugar kung saan kumikilos ang Panginoon para tayo ay baguhin, tayo ay lumago. Kaya mahalaga ang small group para sa paglago natin sa pananampalataya. At hindi lang yun, para tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. So, dalawang bagay ang gusto kong maunawaan natin na mga small group po natin ay lugar kung saan nais natin na lumago ang bawat isa at ikalawa, makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya ito po ang ating mithiin sa ating small group ministry. Ito po ang mga paksa o topics na pag-uusapan natin dito sa ating training seminar. Una sa lahat, pag-uusapan natin yung dalawang klase ng small groups, two different types of small groups, no? Pangalawa,
Who is qualified to lead a small group? Sino po ba ang pwedeng mamuno ng isang small group? How to form a small group? Paano ba natin binubuo yan? How to lead a small group meeting? Ano ba ang ating dapat bibigyan ng atensyon pag tayo ay nagkikita at meron tayong meeting? Tapos, how to grow a small group? Mahalaga rin po. Paano tayo lalago? And then, how to solve small group problems na alam naman natin kasama yan sa mga haharapin natin. And then finally, how to end a small group well. So, umpisahan po natin itong ating seminar sa pamamagitan nitong topic na to, 2 different types of small groups. So, sa RLCC, may dalawang uri tayo ng small group. Pag sinabi nating small group, una sa lahat ay yung tinatawag nating life group. So, ang life group po, ibig sabihin po ng life ay living in fellowship every day. So, ang life group po ay a small group of people committed to growing in their relationship with the Lord and with one another. So, sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nais po natin ang bawat isa na kabilang sa isang life group na lumago sa kanilang pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sila ay lalago sa pananampalataya at matututo rin sila na magmahal sa isa't isa bilang komunidad ng mga mananampalataya. So, ang life group po natin ay napakahalaga bilang isang small group kung saan nais natin ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na lumalim sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mayroong mga pinag-aaralan, may mga topics po na pag-uusapan, no, sa bawat life group. Ikalawa po ay yung tinatawag naman pong task group. Ang task group po ay isang small group that focuses on teamwork, accountability, servanthood, and kinship as they serve the Lord together. So ang task group po ay nakafocus sa pagsuserve sa Panginoon at dito ang isang small group po ay nagbibigay ng halaga sa teamwork, yung kanilang pagkakaisa, paano sila gagawa, no, ng tulong-tulong. Tapos accountability, kung paano nila mabibigyan ng kahalagahan yung ginagawa nila by holding each other accountable. Tapos nandiyan ang servanthood, siyempre, yung paglilingkod sa Panginoon. At yung kinship, yung kanilang relationship bilang isang team, no? Napakahalaga bilang isang grupo na nagkakaisa. At ito ay isang importanteng uri ng small group sa RLCC dahil itong mga small groups na to ang siyang gumagawa ng maraming mga ministeryo sa RLCC. Kaya yung task po ay TASK, Teamwork, Accountability, Servanthood, and Kinship. So yan po ang dalawang uri ng small groups po sa RLCC. Life group and task group. Sino ang pwedeng mag-lead ng small group? Who is qualified to lead a small group? Importante po nating malaman na hindi po lahat ay ready na at dapat mag-lead ng small group dahil yung leader ng small group ay siyempre sila yung aasahan upang pangasiwain o bigyan ng direksyon ang isang small group. Kaya sino ba ang dapat mamuno ng isang small group? Una sa lahat, kailangan po yung taong mamumuno o yung team na mamumuno at by the way, ang namumuno ng small group ay isang core team. At sasabihin ko, ipapaliwanag ko kung sino ang bumubuo niyan. Pero una sa lahat, kailangan born again po tayo. Ibig sabihin, nagdaan tayo sa real life Bible study o something similar at naiintindihan natin ang mabuting balita at tayo ay nanampalataya dito ng buong puso. Maganda kung nagdaan tayo sa Freedom Day, pero hindi naman kinakailangan.
Basta importante ay tunay na nakakilala tayo sa Panginoon at nanampalataya tayo sa Kanya. Dahil kapag nagli-lead tayo ng small group nang hindi tayo tunay na born again, ay wala tayong pagkukuhanan ng karunungan at kalakasan para magawa ito. Pangalawa, kailangan yung tao na magli-lead ng small group ay nagdaan doon sa tinatawag na real life journey, kung saan natuto siya ng tinatawag na 6 godly habits. Kung hindi niyo pa ito nauunawaan, kinakailangan na dumaan kayo sa real life journey. Dahil ito po yung mga pag-uugali at mga habits ng isang tapat na tagasunod ni Kristo. So ito ay foundational para sa leadership. Kaya kung tayo ay magli-lead ng small group, kinakailangan na natutunan na natin at ating pinapatupad na sa buhay natin itong mga godly habits na magsisilbing foundation ng ating buhay at ang ating ministeryo. Kapag hindi pa natin alam ito, yung ministry natin ay hindi magtatagumpay at minsan yung pa magiging sanhi ng mga problema natin. So, a person who practices the 6 godly habits. At ikatlo po, a person who has served during the MP4 strategy, and afterward, ano po yung dapat na maging experience po natin? Well, una sa lahat, ang dapat na magli-lead ng small group ay naging frontliner. Ibig sabihin na siya ay namuno sa Go to the Lost and Bring Seekers to Christ steps natin sa MP4. So siya ay naging involved sa MP4, hindi lang bilang supporter o host or resource person o prayer warrior. Siya ay naging active worker during the MP4 season. At unang-una na diyang involvement dapat ng isang potential na small group leader ay yung pagiging frontliner. Nag-lead siya ng naging aktibo siya sa pag-generate ng connections o offering God's love. Tapos higit sa lahat yung pagli-lead ng RLBS o Real Life Bible Study. So kung yan ang naging karanasan niya, qualified siya to lead a small group. Pangalawa, siya ay naging bridge builder, no? So bahagi ng kanyang experience ang makilahok doon sa join new converts into the community. So siya po ay naging isang susi para madala sa small group yung mga new converts, no? At panghuli, siya ay naging isang bodybuilder. Ibig sabihin, nag-go through siya ng build up one another's course at kanyang tinutulungan na mga bagong mananampalataya na lumago sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng real life journey sa kanila. So, yung mga bagay na yan ay foundational sa pagiging isang mahusay na small group leader. Kung yan ay hindi pa nyo nararanasan, mahalaga na yan ay daanan nyo muna at upang sa ganon, kayo ay maaaring maging isang leader ng small group. Now, ang leader ng small group ay meron po tayong tinatawag na coordinator, no? At meron din tayong tinatawag na facilitator. So, yung mga tao na dumaan dito sa MP4 strategy at ganoon din sa build up one another, ay sila po yung mga tao na tinitrain natin na maging bahagi ng core team. So, ang core team po ay binubuo nitong mga tao na ito, mga frontliners, bridge builders, bodybuilders, at ganoon din po ng mga coordinator at facilitator po ng core team. So, itong grupo na ito o itong team na ito ang siyang nangangasiwa sa isang small group. Kaya napakahalaga po na ang isang small group ay pinamumunuan ng isang team, no, ng mga tao na dumaan dito sa sinasabi kong ito. Sila ay tunay na born again, sila ay natuto ng real life journey,
marunong sila ng 6 godly habits, at na-involve sila sa MP4, pati na rin doon sa tinatawag nating build up one another, no, na training. So sila po ay aktibo, sila ay nakaranas nito, sila mismo ay natuto nito, kaya qualified na sila to lead a small group. Now, kung kayo po ay nakikinig at nanonood nitong training video na 'to at sinasabi niyo sa inyong sarili, "Hindi ko pa, pinagdaraanan nito o hindi ko pa napag-aaralan ito." It's never too late. Hilingin niyo sa kung sino man ang nag-challenge sa inyo na manood nitong, video na ito, na mag-go through muna ng mga sinasabi ko. At, kapag yan ay nagawa niyo na at napagdaanan niyo na, kayo ay magiging ready na to lead a small group. So napakahalaga po niyan, huwag natin kalilimutan. Muli, a small group po is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. Amen? So napakahalaga po ang training na ito para po sa pangangasiwa ng small group. Kaya inaasahan ko po na tayo po ay mag-go through itong training na to. At gaya na sinabi ko, kung hindi pa natin napagdaraanan yung mga nabanggit ko, you know, lalong-lalo na yung real life Bible study, tapos real life journey, tapos MP4, at higit sa lahat po yung build up one another. Yan po ang mga foundational courses natin para sa leadership. So nawa, yan ay pagdaanan natin para hindi tayo mahirapan sa pamumuno ng small group. Purihin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin. Let's pray at magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. At muli, Lord, inihiling namin ang tulong mo at gabay mo, dear God, upang sa ganoon ay aming mapatupad ang purpose mo sa RLCC sa pag-aalaga at pagtulong sa mga kapatiran upang sila ay lumago at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, thank you po sa biyaya mo sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So purihin ang ating Panginoon at kita-kits tayo sa susunod na session. Maraming salamat po at God bless.